Magandang araw mga kababayan. Tayo po ay nasa kusina at saka nagluluto. Pero habang nagluluto po tayo ay magpalabas po muna tayo ng ating saloobin hinggil po sa nangyayari sa ating bayan na hindi maganda, na lugmok dahil sa ginagawang katiwalian. Bukas November 30 po ay meron pong magaganap na malawakang kilos protesta sa Kalakhang, Maynila. Ingat po tayong lahat at ako po ay nakikisimpatya po sa ating mamamayang Pilipino na magsasagawa po ng malawakang kilos protesta para kondinahin po ang nangyayaring kabulastugan sa ating pamahalaan. Ayan nga po, kailangan po natin maging maingat kasi hati po ang grupo ngayon. Hindi po katulad dati na kapag kinundida ang gobyerno ay nakatutok lamang sa ating pinuno. Subalit ngayon po ay hati po ang mga opinyon ng ating mga tinaguriang mga scholar ng bayan, dahil ayon sa interview kay Ted Filon, hindi na natin pangangalanan kung kaninong grupo yon, kapag ang isigaw ay si Bongbong Marcos na managot sa mga nangyayaring kabulastugan sa ating bansa, kailangan muna meron pong matibay na pruweba para po isigaw ang kanyang mga hinaing na kung pwede siya ay bumaba sa pwesto. Subalit ngayon ay hindi po ganun ang nangyayari. Bongbong Marcos, kailangan muna may eksaktong proseso. Pero Sara Duterte, bumaba ka na dire-diretso. Wala pong due process, kumbaga, di ba? So hati po ang opinion ng ating mamamayan. Pero maganda din po ang nangyayaring ganito. Dahil po baka po maliwanagan po ang ating pamahalaan na ayusin na nila ang kanilang mga pamamalakad, lalong-lalo na itong mga congressman na sila po ngayon ang nasa front line sa mga kabulastugan na nangyayari, na ang ating mga mambabatas na iluklok ng kanya-kanyang distrito para po sila po ay gumabay sa kanilang mga mamamayan. Kaya nga po sila niluklok, hinati-hati po sa isang distrito. For example, isang congressman. So sa isang distrito na yon, sila po ang maggagabay sa mga mamamayan kung ano po yung pangangailangan at saka kung ano yung batas na kailangan nilang isulong para po tamasa kung ano man ang pangangailangan, di ba? Para po mabigyan ng kaukulang aksyon ang ating mga mamamayan na kanilang pinagsisilbihan. So hindi lamang po yun, dahil pag naisabatas po yun, lahat po ng mamamayang Pilipino ay makikinabang po. So balit ano po ang nangyayari? Ang kanila na lamang iniisip ay kung paano sila magkakaroon ng pera sa kanilang kaban na galing sa kaban ng bayan, di ba? So sana po may magpanukala po na itong mga congressman ay hindi na pwede humawak ng kapirahan. Hanggang batas na lang kayo, gumawa na lang kayo ng batas, dahil sobrang lugmok na po. Ang dami-dami nyo po, mahigit 300 na mga kongresista sa buong Pilipinas, kasama na po yung party list. Alam kong party list, bakit pa meron dyan eh. Meron na mga congressman, hindi ko alam kung sino yung nire-representa ng mga to, dahil ang
sa kanila po ang mga behind, yung mga hindi na asikaso ng ating pamahalaan ay sila daw ang humahalili. Subalit nasaan? Tingnan nyo ang ating kapaligiran. Tingnan nyo ang ating mamamayang Pilipino. Sa dinami-dami yung mga mambabatas, kayo po ba ay meron nagagabayan ng mga Pilipino? Diba? Tupad. Tingnan nyo yung tupad, kung ano yung ginagawa ng tupad na yan. Diba? Kung itong tupad araw-araw may gumagawa sa kakalsadahan, diba? So, malinis dapat, pati yung kanal walang bara, di ba? Pati yung ating mga ilog hindi na po aapaw. Subalit dahil sa pera, hanggang walis lang sila. So, bukas po atin pong pakinggan ang mga hinaing ng mamamayang Pilipino para po naman mabago ang sistema kung inyo pong pakikinggan na nandiyan kayo sa mga posisyon. So, maraming salamat po.